had the audacity na harapin sina Papa pagkatapos lahat ng ginawa mo? Why don't you tell us kung ano yung inutos mo kay Liv? Agad kinausap ni Caroline ang personal doctor ni Bingo pagdating nila sa ospital na giniit ng doktor na susuriin nilang mabuti kung bakit nagchichil ang binata para makita nila kung may infeksyon ang sugat niya. Todo ang pag-aasikaso ng dalaga kay Bingo na binilin pa niya ang guard niya na kuhanan nila ng damit sa kanilang bahay. Nang umupo si Caroline sa kama ng binata, ay nangako siyang hindi niya iiwan ito. Giniit naman ni Bingo na ayaw niyang magbakasyon sa hospital na kapag bumuti na ang pakiramdam niya ay makakauwi na siya, pero sinaad ng dalaga na kapag maganda ang resulta ng test niya ay doon lang niya papayagang makauwi dahil nag-aalala ang dalaga nang makita niyang nanginginig ito dahil hindi yun normal, at giniit niyang sagot niya lahat ng gastos ni Bingo dahil alam niyang iyon ang concern ng binata. Gusto ni Caroline na masiguradong ligtas si Bingo na giniit naman itong bumubuti na ang pakiramdam niya. Dahil sa narinig ni Caroline na binabanggit ni Bingo ang tungkol sa nanay niya, habang tulog ito ay giniit ng dalaga na makikinig siya kung handa na si Bingo na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan, na agad namang nagpasalamat ang binata. Habang nasa kwarto naman si Annie ay pumunta ang yaya niya upang ipaalam na itatago muna niya ang maletang niregalo niya dahil hindi na niya nagagamit ito. Giniit naman ni Annie na magbakasyon muna ito sa Hong Kong, na umangal pa dahil sawa na sa kapapasyal na hiniling niyang sa Palawan na lang muna siya pupunta. Tinanong pa niya kung hindi na sila babalik ng Abu Dhabi dahil 9 months na sila sa Pinas, na giniit ni Annie na mananatili muna sila sa Pilipinas dahil marami pa siyang kailangang gawin. Sakto namang tumawag ang asawa niya at pinasigurado niyang okay lang siya na ginagawa niya ang plinano nila at naiayos na niya ang lahat, sabay sinabi niyang pwede na niyang hanapin kung nasaan ang anak niya. Nang malinis ni Annie ang krimen nila Cindy at Gina, ay binayaran siya pero pinapatay din siya at sinagasahan pero hindi nila alam na buhay ito. Habang sa resulta ng mga test ni Bingo ay mauungkat ang aksidenteng naranasan niya sa nakaraan. Habang ipapahanap na ni Caroline ang may-ari ng sasakyang nagmamay-ari sa babaeng nagpagkita kay Edward at kung sinong may kapakanan sa gustong magnakaw ng kanyang bag. Habang mahadsit na si Liv sa presinto kung saan si Gina ang nagpapakita sa CCTV footage na nakunan noong namatay si Edward. Ipagtatapat na din ni Bettina sa pamilya nila na sila Charles Stone at Carlo ang nag-utos kay Liv para lasunin si Edward, na ito ang magiging paraan niya para siya ang gawing CEO ng GLC. Habang sa paglantad ni Annie ay maniningil ito sa pamilya nila Cindy at Gina dahil pagkatapos siyang gamitin ay pinagtangkaan ang buhay niya, na sa pagpapakalayo niya ay minakilala siyang isang lalaking tumulong sa kanya na nagbago ang buhay niya at naging isang mayaman na siya. Malakas na ang loob ni Annie na harapin sila Cindy dahil alam niyang kaya na niyang lumaban. Sa pagbabalik niya ng Pinas ay sisimulan na niya ang paghahanap kay Bingo kung saan matutuklasan niyang may koneksyon na ang kanyang anak kila Caroline na mismong sa pamilya ng taong sumira sa buhay niya. Dahil sa bagay na ito ay mauungkat ang nakaraan, lalo't nagsisimula na ang pagmamahalan nila Bingo at Caroline. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat!